Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Lulutang daw po sa Lunes, mga kaibigan, para sa isang address o magsasalita sa television, mga kaibigan, sa Lunes mula sa Davao, si Pangulong Duterte. At alam ba ninyo na meron pong kumakalat na mga produkto ngayon, na ito pong mga produktong ito ay tahasan ng bumababoy, bumabastos, lumalapastangan sa mga Pilipino sa pamamagitan na yung pong kanilang mga produkto ay sinasabing gawa sa Manila Province of China. Pinadlock daw yung stalls lang, stalls yung mga nagbebenta. Bakit nawala yung yung mga views? Bakit pinadlock lang yung mga stall? Meron pa bang pinakamaganda niya kundi pauwiin yung mga inchik? Palayasin na rito yan. Lintik na mga kahayupan na yan, tahasan na yan. Face to face. Ewan natin mga kaibigan. Ito si Presidente Duterte raw nakatakdang mag-deliver ng public address sa Lunes mula po sa Davao City, kung saan sinasabing nandun siya mahigit 2 linggo na ang nakakaraan, mga kaibigan. At ayon dito sa kanyang presidential spokesman na si Harry Roque, patuloy daw. Tingnan ninyo mga kasinungalingan, halo-halo ang mga sinasabi, paiba-iba. Ang sabi ngayon nitong si Roque, patuloy daw na gumaganap ng kanyang tungkulin si Presidente Duterte, at ito daw ay abala sa gabundok na mga paperworks, mountain loads ba? Mga kaibigan, busy. Ano kaya mga nilalaman nun? ECQ, GCQ, MECQ, mga kaibigan. At ang sabi niya ni Roque, I can assure you, tinitiyak ko, that there will be another address on Monday. Sinisiguro niya raw. Anong oras ite-tape yan? At anong oras ipapalabas yan? Yun ang tanong dyan Ala naman. Dami na nating nakitang video di ba? Mga video nakita natin ikaw pa nga ang ikaw pa nga ang lumalabas na pahamak di ba? Sipin mo binati mo ng good morning gabi yung inyong yung inyong taping, di ba? Mga kaibigan. Sabi niya, tinitiyak daw niya, the reason, ang dahilan daw, why he stays, kung ba't nananatili doon sa Davao, para makaiwas sa coronavirus. Pero ang trabaho, but the work of the President continues. Ang trabaho raw ng Presidente patuloy naman. Sabi niya, every time we leave Manila, hindi naman yun ang, sipin mo, we leave Manila, we bring with us mountains of documents for President. I can assure, appointments alone constitutes mountains of documents. Yan lang naman talaga nasa inyo appointments. Mga kaibigan, di ba? Appointment ng mga magnanakaw sa gobyerno. Sino ba susunod na magnanakaw sa PhilHealth? Habang suspendido yung ibang magnanakaw, di ba? I'm sure our president as a former mayor
looks at each document thoroughly. mga sinasabi nito, pawang mga hindi totoo eh. Ha? Mga kaibigan eh. Oh, ngayon, paano ngayon yung sinabi ni Roque na ang presidente nasa perpetual isolation? Paano ngayon yun? How do you reconcile that? Sabi nga sa English. Paminsan-minsan nakakatsamba tayo. Hindi ba? Paano mong itutugma yung sinabi mo, ikaw mismo ang pahamak eh. Di ba? Eh yung perpetual isolation, kung yun, uunawain mo sa ibig sabihin ni Roque, indispose ang presidente, mga kaibigan, na walang takdang panahon. Oh, mga kaibigan, siya nagsabi niyan eh, pagkatapos sasabihin mo, totoo, abala sa trabaho, mga kaibigan. Oh, abala sa patuloy na pagtatrabaho. Gabundok ang mga dokumentong pinipirmahan. Sana sinabi mo ano yung mga gabundok na yun. Yun ba yung listahan ng mga yung mga nawawalang pera sa gobyerno? Talagang gabundok yun. Pagka yun ang pinag-usapan natin, mga kaibigan. Oh. Pero kung ang pag-uusapan mo, mga investment, wala na eh. Totally, parang naibenta na itong Pilipinas. Kaya, parang sinisikap na, babuyin ang saligang batas natin. Ito, meron na naman ngayon, isang sulat, na ipinadala ng mga laos na politiko sa isang laos na hindi manalo-nalo sa eleksyon, hindi na nga nanalo sa eleksyon, abay, katakot-takot pa naging kaso, mga kaibigan. Asan ba yun? Hanapin ko lang yung sulat na ito. Ito'y sulat, liham, mga kaibigan, tungkol sa isa pong sa isang grupo raw sila na mga Makaduterte, Mayor Rodrigo Roa Duterte, National Executive Coordinating Committee, mga kaibigan. Ano po, yan ang pangalan ng grupo. At itong sulat na ito ay naka-address. Paano ko kaya mapapalaki ito? Naka-address. Dapat download muna, hindi ba? Naka-address po ito kay Philippine National Police Acting Chief. Acting Chief ito di ba? Hindi naman ito naging naging regular sa kanyang pwesto So, acting ito at dapat ay retirado na ito dahil siya po nag-birthday na mga kaibigan ngayon, ito'y may petsang August 17, 2020. Ito babasahin natin Dear PNP Chief, PNP Gamboa, mga kaibigan, the Mayor Rodrigo Roa Duterte, National Executive Coordinating Committee, launched the People's Coalition for Revolutionary Government and Charter Change at Baraswain Church, Malolos, Bulacan, last July 25, 2020. Akalain mo yung makasaysayang Malolos Church, nilapastangan din itong mga taong ito. Doon daw sila noong July 25 ay naglunsad ng ng grupong tinatawag na
People's Coalition for Revolutionary Government and Charter Change. Para daw ito sa revolutionary government at pagpapalit ng saligang batas. Doon nila ginawa. Kasi po yung ating simbahan na yan, di ba? Diyan din yung ating yung kauna-unang ano ba ang ano ron? Ginawa dun sa na makasaysayang ginawa sa Malolos Church. Isang makasaysayang pagtitipon, di ba? Ano yan? Teka, hanapin lang natin kasi alam nyo naman tayo, malilimutin eh. Habang inahanap. Importante ito. Ito, isa sa mga masasabi nating manipulasyon. Hindi ko naman sinasabi na ang nasa likod nito si Presidente Duterte rin. Kung hindi, may mga taong gustong magsipsip. Katulad nito, ang tagal nang nangangarap nito na mapwesto sa gobyerno. Itong nasa likod nito, na sumulat nito. Malolos Congress, first Congress in the Philippines, noong pong September 15, 1898. Under the presidency of Pedro Paterno. Hindi, meron pa mga kwan yan eh. Yung ating yata saligang batas dyan din pinagtibay mga kaibigan eh. Ngayon, eto ho, tuloy muna natin ito. Mas relevant ito ngayon dito sa pinag-uusapan ngayon dahil ang presidente hindi na pagkikikita ng publiko. At ang suspecha nga po, naghihinala na ang publiko na hindi maganda. Merong hindi magandang nangyayari o hindi magandang lagay ni Presidente Duterte base na rin sa mga kuha ng video na lumabas kamakailan, mga kaibigan. At yung mga pangyayari doon sa video na yun, dalawang video yun na pinagdugtong, di ba? Yung isa, kunwari, papunta sila ron sa meeting ng IATF, pero pagdating sa meeting ng IATF, iba na itsura niya. Di ba? Yung normal na itsura na niya, kumpara doon sa unang video. Nakakapraso na ipinakita ni Senator Bongo. Mga kaibigan, tuloy natin ito. The People's Coalition, ito yung grupo. Sino kaya membro nito? Baka tatatlo sila dyan Mga kaibigan alam nyo naman ang mga, kilala ko ang mga taong ito Ito'y sanay na mambola sa politika, sa kagustuhan makapasok, hindi naman makapasok. Mga kaibigan, kumakandidato, hindi naman manalo. Ito, basahin natin. The People's Coalition without members, dapat nilagay niyo without members. Now an aggregation, lumaki pa. Aggregation daw, of civil society. Ano? Baka evil society. Ito yung mga evil sa society. Yung mga nagpapakana ng ganito. Bagay, walang kwenta ito. Kaya ako lang sinasabi sa inyo, talagang lahat ng paraan, yung mga lumololipap, sumisip-sip, buto sa administrasyon ngayon, lahat ng ng pag-uudyok, di ba? Umeepal sa madaling sabi.
para makapagpalapad ng papel, baka sakali makapwesto sila, mabigyan ng pwesto. Nagbabaka sakali. Hindi naman masama yung maghangad ka ng pwesto siguro sa gobyerno. Pero kung ang maghahangad ng pwesto sa gobyerno, kamukha nito mga nasa likod nito, naku, matakot kayo. Mga kaibigan, mamaya sasabihin natin kung bakit. Ang sabi ano raw sila? Samahan ng mga civil society, non-government, political, patriotic organizations. Meron bang patriotic na pro-China? Meron bang patriotic na hindi kayo kumikibo, binebenta ang China o binenta na ang Pilipinas sa China? Nilalapastangan ang ating soberenya. Bakit hindi kayo diyang kumibo? Tapos, ang kakapal ng apog nyo, tatawagin ninyong patriotiko kayo. Lahat ng ika nga po hindi totoo, kinakapit sa sarili. Tingnan ninyo and freedom-loving citizens. Sipin mo to all over the country. Naku ng putya Sa Makati nga lang, di ka nanalo all over the country pa. Sino ka ba? Hindi ka naman kilala ron. Kahit sa Makati, patakbuhin ka ng konsyel, di ka mananalo Ilang beses nang tumakbo yan? Vice Mayor, talo. Mayor, lalong talo. Nagkakaso pa, patong-patong pa kaso. Mga kaibigan. Sila raw ay nakatakdang magtipon para lagdaan ang isang manifesto. Lalagda lang sa manifesto, gagawin pang kung sino-sino lang sila para mabola. Di ba? Manifesto. Ang pamagat daw ng manifesto nila, dapahayag ng bayan tungo sa tunay na pagbabago. Ano? Kailan nagpahayag ang bayan? Tungo sa tunay na pagbabago, puro panggagago itong nangyari. Di ba? Ngayon daw ito magaganap sa August 22. Madalit sabi, sa Sabado. At gaganapin daw ito sa Clark, Angeles, Pampanga. Talagang kinikiliti si Pangulong Duterte. Magtagal ka sa pwesto. Sirain natin ang konstitusyon. After the said event, pagkatapos daw ng gagawin nilang yan. Sila daw ay magkakandak ng mga aktibidad, pambansang aktibidad. Manghihingi ng pera ito. Di ba? Walang mga pera ito Mga kaibigan Pangkampanya nga wala yan Kaya minsan, meron kaming common friend Akalain ninyo, hindi naman sa pagmamayabang inanyayahan tayo. Kami raw uminom ng konti. Nakilala ko to dahil nakikinig sa akin pinagbigyan ko naman doon sa top of the century. Di ko makalimutan yan pagdating ko ron, nando doon, 3 sila dinatnang ko. Di bali 4 kami, di ba? Pagdating ko ron, at 2 lang muna pala sila. Tapos may dumating na isa. Tinawag nila. Umupo na ako kaya lang hindi ako nagtagal mga kaibigan Kasi, unang-una, hindi ako umiinom ng hard. Di ba? Iniinom ko lang beer. Walang kwenta beer dun Di ba? Carlsberg. Walang umiinom nun Di ba? Pinagpipilitan. Paano? May-ari noon,
At saka nung beer, iisa, si Lucio Tan, di ba? Kaya bawal magbenta ng San Miguel doon. Na ibang brand ng serbesa. So, hindi ako pareho nakakainom noon. Hindi ako nagtagal kasi nga, wala eh. Sila lang ang nasasarapan sa iniinom nilang pundador. Yung pundador panghugas ng payo sa Bureau of Customs, mga kaibigan. Hindi ako umiinom nun eh. Lintik ang alkohol nun, para kang umiinom ng yung alkohol na pinamamahid natin ngayon sa kamay, di ba? Hindi ako umiinom nun. Ngayon, alam niyo ba kung sino? Itong taong ito, yung listener na nag-imbita sa akin, ando doon yung anak ni Lucio Tan. Yun yung pinakilala nila sa akin. Tapos di rin ako nagtagal eh. Anin ko yun, di ba? Ngayon, ito ho, sila raw magsasagawa ng kung may pera itong mga ito, di sana konyak ang iniinom namin, di ba? Baka sumali ko sa inuman. Hindi. Mga kaibigan mukhang naamoy ko yung pundador, peki pa yata eh. Kasi dala nila eh. Bit-bit nila papasok doon eh. Ngayon, pagkatapos nga daw niyan, magsasagawa ng build-up campaign preparatory. Pinagaganda pa eh. 2-hour-long march. Sa mahaba nilang gagawing pagmamarcha patungong Malacanang para for people. Tignan mo kung ano-anong mga bulaklak ang kinukuhan dito. Pawang mga hindi totoo ito eh. Pagka ganito sulat sa mga politiko, nako, kay maniwala. Kahuli-hulihan yan, penging budget. Mga kaibigan, ayan magsasagawa niyan, lalakad, idideklara daw nila yung revolutionary government at aapila kay Presidente Rodrigo Roa Duterte. Kinukumpleto pa yung pangalan eh. Ilan naman kapangalan yan. Di ba? To head, para pamunuan, the said revolutionary government. Yan daw, nasabing revolutionary government na yan under a revolutionary constitution. Sipin mo, gusto lang magkapera at magkapwesto, pati constitution gustong ibinebenta ng walang kabuhay-buhay yung konstitusyon eh. Sipin mo kung nakapagsasalita yung konstitusyon, baka pinagsasampal ito eh. Mga kaibigan sasampalin yan eh. Tatadyakan pa yan eh. Bakit mo ako binebenta dyan kay Presidente Duterte? Para babuyin ako niyan at lapastanganin ako niyan. Di ba? Ganun yan eh. Mga kaibigan eh. Pasalamat ka, hindi nakapagsasalita yung konstitusyon. Di ba? Dahil tiyak, kung nakapagsasalita yan, pare-pareho kayong mumurahin yan. Sipin mo, inilalako mo yung konstitusyon, ikaw ba may-ari niyan? Kailan mo nabili yan? Para ialok mo. Kay Presidente Duterte, inaalok yung konstitusyon, babuyin. Magtayo raw sila revolutionary government. Kala mo private property niya yung konstitusyon. Gago. Mga kaibigan, ito, kasi ito, kaya natin binabasa, ito'y mga pamamaraan nila eh. Kabilang itong mga taong ito na nagsisip-sip para hindi masunod ang konstitusyon sa rule of succession. Meaning to say, kaya nila ginagawa ito, meron na silang ipinapahiwatig. Meron na silang ikinababahala na pwedeng mangyari at pag may nangyari, ayon sa saligang batas, ay kailangan
si Vice President Leni Robredo ang dapat mamuno ng ating bansa. Alinsunod yan sa ating saligang batas. Ngayon, di mo, nambobola, di ba? Para pamunuan daw yung revolutionary government. Until natatagal daw yung revolutionary constitution hanggang December 31. Edi parang masahol pa sa martial law yan. Pagsamahin mo na lahat, yan ang pinaka nakakatakot na gagawin nila. Revolutionary government. Sipin mo walang dahilan. Di ba naikwento ko na sa inyo kung bakit si Mrs. Cory Aquino nung maluklok sa kapangyarihan, kung bakit nila inabolis ang konstitusyon. Mga kaibigan, meron silang dahilan. Ito walang dahilan eh. Gusto mag-revolutionary government? Anong dahilan nyo? Di ba? After which, sabi niya, election shall be held. Isip mo, mahigit 1 taon, magkakaroon ng revolutionary government. Walang karapatan ng tao. Pag revolutionary government, tandaan nyo yan. Kung merong konstitusyon, kung sino-sino pinagpapatay dito, di ba? Na walang nagawa. Lalo pa yan. Nahihilo ka ba? Naintindihan mo ba sinasabi mo? Ngayon, election shall be held under the newly amended Constitution. Ba? Gagawa pala sila ng konstitusyon. Parang magdo-drawing lang, mga kaibigan. At ang gusto nilang mamuno, si Presidente Duterte. Di legal na lahat. Legal na pagnanakaw. Legal na ang krimen. Lahat na. Legal na. Lahat ng krimen, legal na. Sila pasulatin mo ng konstitusyon. Mga kaibigan. Magkakaroon pa raw ng eleksyon. Gusto nyo na nga mag-revolutionary government, magpapa-eleksyon pa kayo. Di sira ulo nyo. Di ba? Sira ulo nitong nagpapanukala nito eh. Hindi niya naintindihan sinasabi niya eh. Halatang-halata, nang bobola siya eh. Kasi gusto niya lang mapabuti siya. Di ba? Hindi baling ang bansang ito, siguro galit na sa mundo ito eh. Sa dami ng kabiguang inabot nito sa buhay eh. Mga kaibigan eh. Ano raw yan? At yun daw eleksyon, isasagawa, idaraos sa ilalim na ng bagong saligang batas as a fundamental law of the land. In a federal form of government. Alam nyo, ito, logic lang. Alam natin lahat ang kinatatakutan ng mga nasa administrasyon ngayon. Yung sila mawala sa pwesto. Diba? Lalo na, nagsalita yung bagong miyembro ng Supreme Court, Associate Justice, si Justice Padilla, yung babae, tungkol sa kanyang opinion pagdating sa kaso sa International Criminal Court. Ano sabi niya? Ang sabi niya hindi nila matatakasan o matatalikuran na managot ang kanilang pananagutan. Kung sila'y may kaso. Bakit? Kasi umalis sila dyan nung meron ng nakahaing reklamo Sana umalis sila, wala pa nakahaing reklamo. Yan ang totoo niyan, aminin natin at sa hindi. Ang pinagkakaabalahan nila ngayon, lahat ng posibilidad na pwede nilang magawa upang manatili sila sa pwesto. Pero ito, tandaan ninyo,
kung paano silang hinahabol sa mga paglabag sa kaso na human rights, mga kaibigan, ganun din sila nga habulin at pananagutin. Hindi ko sinasabi, ito'y ina-advise natin sila. Sapagkat marumi na isip nito itong gumagawa ng mga, ito nagpapanukala ng revolutionary government. Ha? Mga kaibigan, gusto makinabang eh. Sila lang eh. Wala silang pakialam sa taong bayan. Isipin mo yan. Ha? Iyang revolutionary government, kung walang katok itong sumulat nito, ba't pa ako magpe-federal government? Naka-revolutionary government na ako. Diba? Bakit pa? Sa revolutionary government, lahat na magagawa ko na. Ha? Hindi na ako pwedeng habulin. Mga kaibigan, yun ang akala nila. Yun ang paniwala nila. Pero, siguro naman alam nila sa kanilang sarili na hindi naman sila mabubuhay ng 100 taon. Yun ang sigurado. Mga kaibigan, the principal objective, ito, ang pinakapangunahin daw na layunin na na isulong o sa pagsusulong ng revolutionary government through peaceful and non-violent means is to bring about a genuine change. Para daw, ito raw pagsusulong ng revolutionary government sa mapayapa at hindi marahas na paraan para sa katuparan ang tunay na pagbabago that we na ating and then candidate Mayor Duterte promised during 2016 presidential campaign to establish law and order, public safety, equal opportunity. Ito mo, binobola, puro pambobola, uto-uto, inuuto-uto. Kasi yun ang gusto na naririnig ni Presidente Duterte. Kung kayo, pinag-aralan niyo yan, gusto niya ganon. Utuin mo siya. Magsipsip ka ng sipsipin mo ng sipsipin. Dilaan mo yung puwet. Ganon ang gusto niyan. Ayaw niya na may magsasabi sa kanya ng consequence. Kasi ang pagkakakilala niya sa sarili niya, lagi siyang tama. Banal na makapangyarihan sa lahat. Kaya nakita mo, ultimo Diyos, binura niyan. Diba? Daig niya ng Santo Papa. Mga kaibigan, ito naman mga buhong na Dutertanings, mga kaibigan, mga Dutertanings ni Digongyo, isipin mo, tama lahat ang ginagawa niyan. Walang mali. Kahit konti. Wala. May mali ba? Wala. Ayan, mga kaibigan. Wala buhong Meron ba matino sa mga buhong? Di ba? Ayan po. It is for the reason that we seek an audience, ba? Gustong magkaroon ng personality na nakakausap ang Chief PNP. Kami mga tao ni Duterte. Yan ang impression, di ba? Alam na alam ko mga kuwan ito mga kaibigan
Ito'y nagsisimula pa lang eh. Buko na eh. Ngayon, gusto raw nila makaharap. Ha? Maaari daw eh, August 20, 1:00 ng hapon. At kung gusto nyo raw ng karagdagang impormasyon o kaya pagliliwanag, ang inyong tanggapan ay maaring makipag-coordinate direktamente sa isang Maria Isabel Lazada, Chief Secretariat. Dito makikita mo, house show ito eh. Mga kaibigan eh. Bakit? Secretariat eh. Meaning to say, wala hong opisina ito. Ang gamit ho, telephone number eh. Cellphone number. Yung gustong itampok yung sarili na parang kung sino. Di ba? Itinatanghal na, bright eh. Mga kaibigan, napakatalinong tao. Jesus Mariosep. Kung matalino yan, hindi niya gagawin to eh. Alin ako, Chief PNP, mabasa ko ito. Kung hindi tanga itong PNP Chief, mga kaibigan, ibabasura ko ito. Di ba? Tatapong ko sa basura ang sulat nito. Ang balak nito, kargahan si Gamboa. Di ba? Para magmukha siyang matikas, di ba? Ang dating niya ron, kasi ginamit niya, opisina siya, andun yung pangalan ni Duterte sa samahan na hindi naman nakarehistro eh. Di ba? Nakarehistro ba yan? Mga kaibigan, pagka nakaharap na niya yung PNP Chief, isipin matalino siya, no? Kasi ang nilalayo niya eh, mapalitan ng konstitusyon eh. Hindi ko na babanggitin sa inyo pangalan ha. Kawawa naman tao ito. Eto ho, nung panahon ni Mrs. Cory Aquino, naitalaga ito sa PCGG. Agent, fiscal agent ng PCGG, ng Presidential Commission on Good Government, na bandang huli naging bad government. Alam niyo ba, buwan lang ang inilagay nito eh. Sinipa ka agad eh. Ewan ko kung ito yun. Naitalaga ito sa, akalain ninyo sa Manila Bulletin. Yung fiscal agent, yan yung mga, pinapupunta dun sa mga binabalak i-sequester ng gobyerno ni Mrs. Cory Aquino noon. Yan ang pinadala ro sa Manila Bulletin. Nagalit yung may-ari ng Manila Bulletin dyan, sinumbong eh. Di tanggal siya. Siguro, alam nyo na, ang plano, bigay ikaw regalo, para hindi ako sumbong. Kasi mangunguha yan ng dokumento eh, di ba? Ikaw, kronika, barkada ka ni Marcos, iimbestigahan ka. Yun yung trabaho nila. Siguro, na natin imbestiga to. Ikaw, bigay na lang akin, di sumbong ngayon, si Don Emilio, tanggal siya. Di ba? PCGG, Simula nun. Wala na ho nangyari dyan. Pagkatapos, tumakbo yan ng konsehal talo, vice mayor talo, tumakbo mayor talo. Ano inabot? Puro kaso inabot niyan. Mga kaibigan, tanungin niyo si Vice President Binay,
tsaka yung mga anak ni Binay, alam sigurado yan. Di ba? O kung sino yung taong yan. Hindi ko napapangalanan. Ito yung mga ano ito eh. Mga nagpapanggap ito eh. Mga kaibigan. Wala. Sino sasama sa inyo? Ha? Oh, mga kaibigan. Wala yan. Gagamitin lang kayo niya. Gahanap lang ng koneksyon yan eh. O, isipin mo yan. Katapos, kasi hindi ka panipaniwala eh. Revolutionary government. Ba't magpe-federal pa kayo? Alam mo yung revolutionary government, kailangan may dahilan ka para mo ideklara yan. Ba't mo ideklara? May gulo ba rito? Kayo nga, ito nga ang gobyerno magulo eh. Di ba? Di ba, mga makikita mong gumagawa ng krimen ngayon, mga pulis lang, di ba? Ultimo pulis, militar, pinapatay nila eh. Wala, pulis lang eh. Kamakailan, pulis, sabit na naman eh. Di ba? Yung mga pulis doon sa Ilocos, nan-rape ng bata. Sipin mo yan, pinatay pa yung babae. Mga kaibigan, wala ito. Tandaan ninyo, merong samahan sa mundo, United Nations. Kasama sa mga inirespeto mo ang demokrasya sa Pilipinas. At pag yan, ito'y ano lang advice lang ito, unsolicited advice o paalala. Paalala na lang. Kasi alam naman ninyo ang consequence. Kaya alam, baka mahilo kayo sa kalasingan ng power, masyado kayo malango sa kapangyarihan, hindi nyo na naisip ang consequence. At kaya natin sinasabi ang consequence sapagkat ang magdurusa lagi sa mga masamang plano, taong bayan eh. Ito nga, demokrasya na nga tayo. Katakot-takot ang kalbaryo na inaabot ng mamamayan, lalo ngayong pandemya, pagkatapos hindi pa natin makita kung may presidente pa tayo. Lalabas sa Lunes. Sino lalabas sa Lunes dyan? Baka mamaya yung gumagaya, yung impersonator ni Presidente Duterte ang ilabas dyan. Nakita ko yung litrato eh. Di ba? Ang daming litrato nun eh. Kamukha eh. Ayan na niya, si Presidente, biglang lumakas. Mga kaibigan, So, lahat iniisip nitong mga, siguro, kahit pa paano, nakakadali-dali ito, nakakakuha ng, pero alam nyo ako pakitaan mo ng ganitong sulat. Hindi ako chief PMP na mas matalino sa atin. Diba? Pero pagka ganito ang sulat, itatapon ko sa basuran eh. Bakit? Niloloko ako nito eh. Mga kaibigan. Ito nakalagay she can be reached through her mobile number. Ba't walang opisina? Pagka ang sulat nilagay, secretariat, ibig sabihin walang sariling opisina. Mga kaibigan. Yan ang address mo, secretariat. Tapos bibigay cellphone number. Di mag-messenger ka na lang. Mag-PM ka na lang, di ba? O mag-email ka na lang. Ba't nagpapadala pa kayo ng hard copy ng sulat? Tulad niya, nabasa na. Pero ito alam nyo, itong taong ito, may panahon nung kumakandidato ito, kumuha pa ng programa sa radyo. Nandun kami nun sa DWBC, kami nila Kauding. Ayan, alam ni may-ari, kaibigan natin si Benji. Benji Bueno, Hodrial.
O, anak na may-ari yan. Anak ni Mr. Bueno yan. Oh. Baka sigurado nakikinig pa ngayon sa atin yan eh. Nag-broadcast pa to ron eh. Mga kaibigan eh. Ang binabanatan lang si Binay ay kinakampanya niya yung sarili niya. Ha? Sa radyo. Pero hindi nagtagal eh. Talo rin eh. Mga kaibigan. Paano? Medyo yung dating pa lang may bubuisit ka na eh. Akala mo kung sinong mayaman. Hindi naman. Mga kaibigan. Ito kapatid pa ito sa akwan eh. Half brother ito nung multimilyonaryong namatay eh. Di ko na rin sasabihin kung sino. Kaya ko lang binabanggit yan para alam ko kung sino yan. Kulang na lang sabihin ko eh. Panloloko yan eh. Yang sulat na yan. Naku, mga kaibigan. Sino pupunta riyan? Ha? O kung may pumunta man dyan, gagamitin kayong props niyan. Di ba? Para maipakita, suportado yan. Bawal yan eh. Hindi nyo ba alam? Bawal yan. Mag-participate yung mga pulis, militar o mga nasa gobyerno sa mga political exercise. May kinalaman sa politika. Bawal yan. Hindi ba niya alam yun? Mga kaibigan? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Sa Lunes, lalabas daw si Presidente Duterte sa TV. Ang hindi lang sinabi rito kung nakatape. Hindi naman sinabing live eh. Di ba? Sabi lang meron daw address sa Lunes. Pero hindi sinasabi kung live. At saka pag live, may mga pamamaraan para masabi mo na live talaga yung yung pagharap. Unang-una, yung dyaryo, doon mo pakita. Kasi video yun eh. Hindi mo yun. Hindi mo mariritoke yun. Doon mo pakita. Di ba? Pagkatapos yung mga lumabas na litrato, di ba? Yung nagsasalita na siya, yung supposed to be meeting ng IATF. Mga kaibigan, iba yung oras sa relos. 9:30 yung relos. Ang sabi, 11 daw yun. Mga kaibigan, 9 ano ba yun? 9:30. Kasi, pinag-aaralan ngayon yung mga litrato na yun eh. Ang daming, sinasabi na para may pakitang hindi totoo eh. Yung kumakain. Akalain mo yung isang kamay? Yung isang kamay dito, yung braso. Kamay mula kamay hanggang braso. Pagmasdan mo yung pagitan, ang laki. Kaya ang laki nung isang kamay Ang haba nung isang kamay. Kung titignan nyo mabuti. Yung damit nung kaharap niyang babae, binago yung kulay. Ewan ko kung ano yung tinakban doon. Initiman. Tapos yung anak, bata pa ron sa litratong yun dalaga na ngayon yun. Di ba nasabi ko na sa inyo yun? Mga kaibigan. Talagang halata yung yung mga ginawa ngayon na kung ano-anong isinama ron sa litrato, mas maganda pa pagkagawa kesa dun Sipin mo parang larawang kupas.
kupas na larawan. Yung kumakain sila sa Davao, mga kaibigan. So, yan po ginagawa yan, yung mga plano na yan, makikita ninyo yung intention na walang hanggat maaari, lahat magawa nila para manatili sila sa puder ng kapangyarihan. Oh, mga kaibigan, di ba? Katulad niyan, yung konstitusyon babaguhin mo. Bakit hindi na naayon sa gusto mo? Ba hindi pwede yun. Di ba? Katulad nitong gumawa ng sulat, nung una, kurista sila eh. Kaya nga siya nabigyan ng pwesto eh. Sa administrasyon dati ni Pangulong Cory Aquino, fiscal agent nga lang. Di ba? Pero hindi rin nagtagal dahil nagmadali. Ngayon, di ba, sa ilalim ng administrasyon ni Mrs. Cory Aquino, ginawa itong saligang batas na ito. Mamaya, gusto ko ipagpatuloy yan para maintindihan ninyo. Di ba, mga tumatahol ng revolutionary government, nag-uudyok yan eh. Tinitignan nila, wala namang kumakagat, di ba? Pero kaya nila ginagawa ito para maging malinaw. Lalo ngayon, especially ngayon. Sapagkat makikita mo na nababahala sila. Kaya gusto nilang mangyari yan, meron silang ikinababahala. Na yan ay lalo pang magpapalakas sa hinala, tuloy. Lalong mapaghihinalaan na si Presidente Duterte merong hindi magandang kalagayan. Mga kaibigan, dapat taliwas sa sinasabi ni Presidente Duterte na wala tayong pakialam, meron po. Yun po ang nasa saligang batas. Yung sinasabi nyo, sa bibig nyo lang galing yun. Na kung kailan mo gustong lumitaw, kailan mo gustong umalis, ba hindi pwede yun. Nasa konstitusyon yan eh. Lalo na kung may pagdududa pagdating sa kalusugan, nasa batas yan. Tayong lahat ay sakop nito. Lalo ang mga nakapwesto. Di ba? Nasa yan? In case of death, permanent disability sa Article 7, Section 8. The Vice President shall become the President to serve the unexpired term. Sa Section 12 ng parehong article, Article 7, in case of serious illness of the President, in case, di ba? The public shall be informed of the state of his health. Hindi karapatan. Di ba? At sila ang binibigyan sa ilalim ng batas ng obligasyon. The public shall be informed of the state of his health. Responsibility nila na ipaalam ang estado sa kalusugan ng presidente. Mga kaibigan, ibig sabihin, may tungkulin kayo sa taong bayan. Kayo yung inaatasang ipaalam ninyo sa publiko. At kaming publiko ang may karapatang makaalam yan. Alam nyo, siyempre nga naman, kung revolutionary government, ipipilit nyo, asan ang dahilan nyo? Paano mo i-justify
yung revolutionary government. Wala naman sa konstitusyon yan. Sige nga. Paano mo i-justify? Kaya nga sabi ko sa inyo, si Mrs. Cory Aquino, kahit ganon, nung araw, hindi niya inabuso ang kanyang kapangyarihan. Nung ang umiiral pa revolutionary government. Panay ang rally namin noon, ha? Sama ako sa mga loyalist rally. Mga kaibigan. Hindi kamukha nitong mga loyalist sila nung nakaupo si Marcos. Ha? Tapos nung nawala si Marcos, ang nagrarally, yung matatanda, yung mga hindi nakinabang kay Marcos. Nung nakabalik na naman si Marcos, yung anak naman, doon naman sila nakinabang. Nakasabsab naman sila. Yung mga matatanda na nagsisipag-rally noon. Mga lola kasama namin, bata ako pa noon. Sipin ninyo. Kahit ganon si Mrs. Aquino, yung gobyerno ni Mrs. Aquino noon, hindi nila, ako sinasabi ko kung ano yung ginawang mabuti, kung ano yung ginawang masama. Hindi ba? Kasi wala tayong partido eh. Bakit ako mamamartido? Hindi naman ako politiko. Bakit? Kakandidato ba ako? Hindi naman ako kandidato eh. Kaya wala tayong karapatan. At ang problema nito ngayon, hindi ito tungkol kay Marcos, hindi ito tungkol kay Cory o sa mga Aquino. Ito'y tungkol sa ating kapakanang mga Pilipino. Pare-pareho. Ang nakikiloko lang dyan sa mga revolutionary, mga federalismo, sila lang yan. Yung mga maka-Marcos, nalin lang kayo. Hindi nyo alam, ginagamit yung Marcos Aquino para hatiin ang ating bansa. At madali nilang maisasagawa ang bawat balaki nila laban sa interes ng bansa at ng mamamayang Pilipino. Lapid at sa mga listeners ngayon, binabati ko ang inyong programang Lapid Fire sa matapang at makatotohanang pagbabalita. Lagi po nating pakinggan ang programang Lapid Fire ni Kapersil Lapid. Ito po ang inyong katrupa at kaibigan, May Pacquiao. Maraming salamat po. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Magpapatuloy po tayo mga kaibigan. Pinadlock daw po ng Manila City Government yung 4 na stalls sa loob ng isang mall sa Binondo na nagbebenta ng beauty products na meron pong nakasulat na sa packaging nito na Manila is a province of China o Manila province of China. Yung ibig sabihin, nakasulat doon na itong mga produktong inchik na ito, mga kaibigan, ay gawa sa probinsya ng Maynila o sa Maynila na probinsya ng China. Yun po, ha? Ngayon, nakapagtataka lang dito dahil pinasara daw ayon sa City Hall, offensive sa mga residente. Hindi lang siya residente ng Maynila. Sa buong Pilipinas yan. Bakit? Yan ba Maynila, hindi Pilipinas?
Wala pong Binondo sa China, sabi nila. Ang Binondo ay nasa Maynila. Malaking insulto po yun. Sabi ng taga City Hall, mga kaibigan. Ang tanong ko lang, bakit yung mga tinda lang na yun, yung stalls lang, ang inyong kukumpiskahin? Tapos parang may nabasa ko na ito yata raw si Yorme. Mga kaibigan, kesyo, ano sabi? Kesyo, hindi raw tayo pwedeng bastusin, mga kasarinlan, mga gumagaya pa sa atin eh. Mukhang dito namumulot eh. Mga kaibigan, pero hindi ako naniniwalang totoo sinasabi ni Isko Moreno. Bakit? Ba't nila nagagawa yan? Di ba? Yung pambababoy na yan, pag salaula sa atin ng harap-harapan, tahasan. Kung hindi sila malayang nakakapasok dito, ibig sabihin ganun sila katiwala sa kanilang sarili. Na tayo'y walang kwentang mga tao rito sa Pilipinas. At itong Pilipinas parang kanila. Di ba? Kung totoo sinasabi ninyo dyan sa City Hall bakit meron mga pogo dyan? Kung totoo mga sinasabi ni Yorme Isko Moreno, alam nyo, mag-iingat kayo yung sinasabi nating Manchurian candidate. Ibig sabihin yun, hindi mo malalaman. Siyempre, ipapaalam ba niya na siya'y kandidato rin ng incheck? Alam naman ninyo. Konektado si Isko Moreno kay Presidente Duterte. Diba? Mga kaibigan. Kaya, isa yan sa posibilidad na pwedeng maging manok nila kung matutuloy ang eleksyon sa 2022. Pwedeng isa si Mayor Isko Moreno na maging Manchurian candidate. Kaya doon kayo mag-ingat sa Manchurian candidate. Diba? May mga nagtatanong pa nga sa atin, sino raw ba yun? Malalaman ba natin ngayon yun? Hindi pa naman lumulutang yung mga magsisipagtakbuhan na yan sa 2022. Unang-una, takot daw dumeklara yung iba Tinatakot daw Walang tatakbo Huwag kayo umepal. Yan. Kaya nakita mo yung kay Vico Soto. Nung nagumpisa si Vico Soto, di ba, kinagalitan siya, di ba? Paano marami siyang magagandang ginawa kaagad nung nag-uumpisa ang pandemya. Bakit? Kasi baka maging panganib ka sa pagtakbo ng Manchurian candidate. Hindi ho ba? Yun lang ang ibig sabihin nun Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Yung pala nabasa ko kanina, kwan daw, hihilingin niya raw na ma-deport. Wala yan. Hindi ma-deport yan. Yung mga gumawa ng krimen sa Maynila, nasan? Na-incheck. Sige nga, tanong nyo kay Mayor Isko Moreno. Yung nandura sa pulis, nasan na yun? May dalang droga yun. Nasan yung mga may kaso sa Maynila? Ang daming gumawa ng krimen dyan. Mga kaibigan. Yung pogo, mga pogo sa Maynila, ba't di nyo pasara? Legal ba yan? Di naman legal yan Kung talaga totohanan niya, binobola tayo. Mga kaibigan. At saka yung sinasabi nilang produkto na yon, merong address na nakasulat kung saan yung opisina. Nire-repackage yan mga kaibigan ano ba address nun?
May address yun eh. Sa Binondo. Ang address, first floor, 707, Santo Cristo. Ito Cristo pa nga nakalagay dun eh. Puro mga mali ang spelling eh. Wala naman Ito Cristo sa Divisoria eh, sa Binondo. Meron doon Santo Cristo. San Nicolas, Manila, Province, People's Republic of China. Tingnan mo, ginulo yung address. Ay, ba't di yun ang pinuntahan nyo? Mapupuntahan nyo naman, meron ba talagang 707 Santo Cristo Street, San Nicolas? Diyan sa Binondo? Meron bang address na ganon? Ay, ba't di nyo pinuntahan nyo para pinusasan nyo? Doon sila, yun ang ginagamit na address eh. Yung ba may permit ng Manila City Hall? Tanong. Hindi ba? Inisyuhan ba yan ng mayor's permit? Kung wala, illegal. Pwedeng hulihin. Kung meron naman, bakit na-isyuhan? Yan ang tanong eh. Bueno, balik tayo. Blacklisting. Ito naman si Rocco, blacklisting daw. Blacklisting saan? Paano na ipapasok dito yan? Kaya, huwag kayo maniniwala, tahimik lang ang Bureau of Customs ngayon kasi ban ng mga major yan. Pero sa katotohanan, pagka may nahuhuling ganyan, at maraming mga Chinese products na nakikita ninyo, ibinebenta sa Divisoria, sa mga mall. Isa lang ang ibig sabihin nun. Ano ibig sabihin nun? Tuloy ang smuggling. Kaya nga may droga pa eh, di ba? Dahil yun daw mga x-ray machine, ayon sa mga natanggap nating impormasyon, hindi na ginagamit eh sa Bureau of Customs. Ang mahal nun. Bilyon ang halaga nun. Marami yun. Mga kaibigan, pero hindi nagagamit. Ano ibig sabihin? Tuloy ang smuggling. Droga at iyan. Itong sinasabi nila nahuling ito, produkto na ng China yan. Pinasok dito, pinalitan lang yung packaging. At yun ang pinalilitaw na address, mga kaibigan. At ang nakalagay pa, Manila Province, People's Republic of China. Isipin mo yan. Sinunod lang naman nila si Presidente Duterte. Ano pa pinagsasabi ni Roque? Di ba may video si Presidente Duterte? Nagsasalita siya sa Chinese community rito? Sa pangunguna nung dating nakatalagang ambassador dito, yung ambassador na mukhang sindikato, di ba? Lagi nakasuot ng incheck. Mga kaibigan, doon sa speech niya na yun. Probinsya raw tayo ng China. Siya nagsabi nun eh. Tapos sasabihin ni Roque, wala raw, hindi daw dapat, kalokohan lang daw yan, hindi raw dapat, nonsense daw yan. Anong nonsense? Nonsense? Binababoy ang Pilipino, nonsense? Palibasa, natapalan lang kayo, namantikaan lang ng uso ninyo eh. Nonsense na. Pati pagka Pilipino ng iba, palilitawin ninyong walang kinalaman sa pagmamahal sa bayan yung katarantaduhang ginagawa ng China na yan. Walang kinalaman sa mga Pilipino. Wala kang karapatang masaktan. Palalabasin mo. Tanga pa mga Pilipino. Mga kaibigan. Wala eh. Pinagluloko tayo eh. Hinuli mo, yung tindahan lang. Asan yung pabrika? Doon binabagsak, ibig sabihin, sa opisinang yan. Di ba? Ang tanong, paano na ipasok dito yung produkto?
Dito ba ginagawa yan? Hindi naman eh. Nire-repackage lang yan. Oh, bakit sila magtatayo ng pabrika yan dito? Galing ng China yan. Nilabas sa customs yan. Ibig sabihin, smuggle dyan. Oh, tapos, lalagyan ng panibagong package. Sipin mo mga paglabag sa batas nitong mga to. Pagbaliwala sa batas natin. Paano? Pinapayagan sa Bureau of Customs eh. Di ba? Makakapasok ba rito yan? Nang di dadaan sa customs? Tapos, ang tanong, may mayor's permit ba yan o wala? May business permit ba yan o wala? Kung meron, paano nabigyan? Ha? Kung wala, ba't di nyo hinuli? Huliin nyo yung address. Puntahan nyo. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ito para sa kapakanan ng mga hindi napakinggan. Kasi matagal na rin to nating nabanggit. Yung tungkol dyan sa revolutionary government, kung bakit yan ay ginamit ng administrasyon ni Mrs. Cory Aquino. Bakit sila nagdeklara ng revolutionary government? Inabolish ang Batasang Pambansa. Yun ang pinaka-kongreso natin nung araw, nung panahon na bumagsak ang administrasyon ni dating Pangulong Marcos. Bakit ho nadeklara ang revolutionary government? Ganito yan eh. Nagkaroon tayo ng snap election. Maraming akusasyon na dinaya ang eleksyon. Pero sa bilangan ng boto, binibilang yan, canvassing niya sa Batasang Pambansa. Ang lamang si Marcos. Ang nanalo, ang ipinroklama, in absentia, pinroclaim ng Batasang Pambansa na nanalong presidente nung presidential snap election si Marcos. Pero hindi na yun tinanggap ng publiko kasi sabi nga sa laki ng ganun din ang aabuti ng kahit sinong administrasyon, tandaan nyo yan. Yung mga tao nabantad na. Kaya lahat ng sasabihin ng administrasyon, katulad ngayon, nagsisimula na yan. Wala nang pinaniniwalaan sa sinasabi ngayon ng administrasyon. Yan ang tandaan ninyo. Meron na kayong credibility crisis. Kasi unang-una, yung mga tagapagsalita ninyo, di ba? Masama ang imahe na sa publiko. Hindi na kakainin ng publiko yan. Tandaan nyo. Kung tinatanggapan ng publiko yan, di. Mga kaibigan, baliwala yung mga may sakit si presidente, di ba? Yung mga chismis, sinasabi nyo. Baliwala sana yan. Wala sanang mananawagan na ilabas ang tunay na estado ng kalusugan ng presidente. Bakit sinasabi sa kabila na puro kayo ebidensya, litrato, tapos magsasalta si Presidente Duterte, nahahalata lalo. Di ba? Kaya, wala na. Ang credibility ng gobyerno, totally, wala na yan. Naglolokohan lang tayo. Ito mga unggoy sa social media, unggoy lang yan. Banana Republic,
Ang tawag sa ganyan, ungguyan. Mga kaibigan, ngayon, sa panahon, hindi nyo pwedeng ideklara yan. Pwede nyo gawin. Pwede nyo ipilit. Pero, hindi pwede yun sa batas. Unang-una, wala kayong dahilan eh. Sa panahon ni Mrs. Cory Aquino, nung si Mrs. Cory Aquino na ho ang nalagay sa kapangyarihan dahil umalis na si Presidente Marcos, di ba? Wala na rito. Oh. Binaliwala na nga eh. Habang nanunumpa si Presidente Duterte, si Marcos, nanunumpa na rin si Cory Aquino sa Green Hills. Mga kaibigan, Supreme Court Justice si Justice Tihanki, Associate Justice ng Supreme Court ang nagpasumpa kay Mrs. Cory Aquino sa Club Pilipino. Bakit nila pagkaalis ni Presidente Marcos, nagdeklara ng revolutionary government si Mrs. Cory Aquino? Kasi po, ang tunay na nanalo sa proseso ng eleksyon, si Marcos yun. Ano ba yung proseso ng eleksyon? Di nagbilangan ng boto, ipoproklama yung nanalo. Di ba? Yun ang proseso eh. Kahit naman ngayon, ganun, di ba? Pagka ibinoto ka, ipoproklama ka kung ikaw yung nanalo. Ngayon, Constitution yun. Constitutional mandate yun. Ang problema, si Mrs. Cory Aquino noon, walang tinutuntungang legalidad yung kanyang presidency. Mga kaibigan. Kumbaga de facto. De facto president. At that time, si Mrs. Cory Aquino. Kaya ang ginawa para maging legal, magkaroon ng legality ang kanyang presidency, inabolish ang Constitution. Mga kaibigan. Para maging legal ang presidency niya. Wala siyang tinutuntungan na batas eh. Lumalabas de facto. President si Mrs. Cory Aquino noon. Kaya, idiniklara ang revolutionary government. At agad siyang pumili ng mga delegado, ng miyembro ng Constitutional Commission para sumulat ng panibagong saligang batas. Mga kaibigan. Pero, in between, bago maratify ang saligang batas, mga kaibigan, hindi inabuso ni Mrs. Cory Aquino ang kanyang kapangyarihan. Kung tutusin mo nga, malambot si Cory. Diba? Ang problema, si Mrs. Cory Aquino napaligiran ng mga walang ya, ng mga oportunista. Kamukha ngayon. Ganun din ang nangyari ngayon sa administrasyon ni Presidente Duterte. Kaya ako, simula pa lang ilang buwan pa lang, nawala na ako ng gana Alam ko na Napanood ko na kumbaga sa pelikula Hindi nag-abuso si Mrs. Cory Aquino na gamit yung revolutionary government. Paano mong pagtitiwalaan ang isang administrasyon na baguhin ang saligang batas, alam mong mag-aabuso sila. Lalo na yung mga kasama niyan. Sapagkat, nung hindi pa nga nakadisenyo para sa kanila lamang na interes, di ba kaya nila pinaplano yan para idisenyo sa interes na nila at ng mga kaalyado nilang politiko
yung saligang batas. Kumbaga, tatahiin nila parang damit na kasya sa kanila, na magkakasya lang sa kanila. Hindi para sa bansa at sa mamamayan yung konstitusyon na binabalak nila. Sapagkat ang motibo ron ay igiit ang kanilang sarili sa poder ng kapangyarihan. Mga kaibigan, yun lang isang maganda lang na nangyari ha. Isa sa magandang nangyari sa administrasyon ni Mrs. Cory Aquino. Hindi niya inabuso yun. May nagabuso, di ba? Yung si... Bagay, ano na to eh. May konstitusyon na nun ha. Nagabuso pa rin. Yung si Alcuaz. Yung Linggoy Alcuaz. Na dati commissioner ng National Telecommunication. Kalain ninyo, isinara yung himpila na DCME. Mga kaibigan, tinanggal siya. Inimbestigahan siya ng Senado. Ayan, sila Enrile, mga nag-imbestiga. Sina Butz Aquino. Oh, kahit na ganun si Butz Aquino nun. Kasali siya sa mga laban sa ginawa ni Alcuaz na pag-abuso sa pagpapasara ng himpilan ng radyo. Nandun kami nun eh. Kami nila Kauding eh. Ako, madaling araw ang programa ko eh. 5:30 to 6 eh. Mga kaibigan. Ngayon eh, ito walang dahilan eh. Anong dahilan mo? Di ba nanumpa ka pa nga dyan sa konstitusyon na yan eh. Paano ninyong i-justify ang matakot pa kayo, ito pa, kung talaga lang naman ito yung mga possibility. Pagka ang nangyari dito, halimbawa, kung talagang, bagay sa Lunes pa natin kasi malalaman kung totoong nasa physically fit si Presidente Duterte, mentally, physically, na makapamuno ng bansa. Kasi wala na eh. Hindi natin napagkikita, ibang nagsasalita. Temo, yung sinasabi lang ni Roque, buhol-buhol eh. Perpetual isolation, sabi naman ng isa, hindi ito. Sipin mo yan. Sila ang sumisira sa sinasabi nila. Kaya masisisi mo ba ang publiko na mangamba, mabahala? Sapagkat alam naman nating hindi makabubuti sa bansa. Diba? Halimbawa, meron talagang mangyayaring ganyan. Kasi ang isa sa pinipigilan nila raw, usap-usapan, wag makaupo si Vice President Leni Robredo. Hindi pwede yun. Labag sa Constitution yun. At yun ay siguradong hindi rin tatanggapin kung lalabagin ninyo yun. Hindi rin yan tatanggapin ng international community. Mga kaibigan. Hindi rin matatanggap yan. At kapag kaya na ilabag, hindi sila pwedeng hindi gagawa ng hakbang. Sapagkat yan ay commitment eh. Iyang pagkakaroon ng demokrasya sa ating bansa. Hindi lang sila nananagot sa ating mga Pilipino. Kung gigibain nila, babaliwalain nila at dadapurakin nila ang ating saligang batas. Kundi, pwede rin tayong pakialaman. Sapagkat may commitment tayo. Ang bansa natin ay isa sa mga bansang magtataguyod ng pamahalaan, isang uri ng gobyernong makademokrasya. Mga kaibigan, hindi lang yan basta natin ginawa. Hindi lang yan basta ginawa, yung konstitusyon na yan.
na tayo lang mga Pilipino. Pero kailangan ipakita nating mga Pilipino na tayo ay hindi sang-ayon sa pambabastos, paglapastangan sa ating saligang batas. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Meron daw nahuling nagiinuman sa Pasay kagabi kahit na merong curfew. Di ba? Eto ngayon, natawag ang pansin ko. Kasi nung isang gabi ko pa gustong tanungin ito eh. Hindi ba merong mga datos na inilalabas ang Department of Health tungkol sa mga nagkakakaso ng COVID? May mga study pa nga kung anong edad, mga ganon, di ba? Kaya may mga senior di pinalalabas, yung mga junior hindi rin, di ba? Eto ngayon, meron akong tanong. Diyan ba sa mga nagpositibo? Ako, tinanong ko nung araw, nung una pa lang yan. February pa lang eh. Sabi ko, sigurado maliligtas dito sa COVID. Sino? Yung mga taong grasa. Ngayon na lang nila sinasabi. Ako, February, natatandaan ko pa. Kami pa ni Peter eh. Magkasama eh. Ngayon, ang tanong ko ito, isa pa. Diyan ba, pinag-aralan ba ng mga ospital, ng mga manggagamot, na naglalabas ng datos sa mga nagkakaroon ng karamdaman na yan? Na-verify ba nila kung merong yung mga manginginom, yung mga lasenggo, na nahawahan ng COVID? Bakit mo tatanong yan? Di ba? Kasi puro alcohol na katawan nun eh. Di ba? At saka alam niyo ba yung mga manginginom? Siyempre, sa Tondo, di ba? Sipin ninyo mula umaga dyan, ginuman dyan eh. Araw-araw yun 24/7 yan. Mga kaibigan, bihira pumalya yung mga nagiinuman. Pero bibihira ko silang makitang nagkasakit eh. Wala nagkakasakit. Paano may alcohol na sa katawan eh? Di ba? Tayo, ini-spray lang natin eh. Sila, yung alcohol, iniinom nila eh. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ito, sa Amerika rin daw, yung mga homeless, wala. Paano kasi yung mga yan? May ano na yan may immune na yan di ba? May immunity na yan sa lahat ng klase mikrobyo Hindi na makaka-penetrate ang mikrobyo sa dumi niyan Di ba? Yung mga taong grasa, naglalangis Dudulas ang ang virus. Di ba? Hindi totoo yan Kung matatawa kayo, isipin niyo mabuti. Hindi ba yan ano yan? Karunungan din ng Diyos yan. Di ba? Isipin mo, yung mga tao yan, walang-wala yan yun ang binigay sa kanila ng Diyos, yung sila, maligtas sila sa karamdaman. Di ba? Hindi sila basta-basta madaling dapuan ng karamdaman. Pati karamdaman, lalayo sa kanila. Mga kaibigan. Ganun yun